Sa bawat panahon may mga tanda. Mga palatandaang nagbubunyag ng katotohanan. Mula sa langit, sa Biblia, at sa panaginip ng tao. Ito ang mga palatandaan ng panahon. Kamalayan takot. Tahimik ang umaga. Ang araw ay sumisilip sa mga puno, dumadaan sa mga dahon na tila humahaplos sa lupa. Sa katahimikan, tanong ang sumasalamin sa isip ng bawat tao. Bakit mas mahalaga ang kamalayan kaysa takot? Hindi ito tanong na madaling sagutin. Maraming oras na ginugugol natin sa pangamba, sa kaba, sa mga kung ano't ano. Ngunit may tinuturo si Jesus, isang landas na mas malalim kaysa sa simpleng takot. Takot. Ito ay likas sa tao. Nakakapanibago. Nakakaprotekta. Ngunit kadalasan, ang takot ay pumipigil. Pumipigil sa pag-ibig, sa pagpapatawad, sa pagbabago. Sa bawat kwento ng Biblia, makikita natin na may takot sa puso ng tao. Takot na mawalan, takot na masaktan, takot sa hindi nakikita. Ngunit ang takot ay hindi kasagutan. Ito ay babala lamang, isang paalala na hindi pa handa ang puso, hindi pa bukas ang isip. Kamalayan. Hindi ito basta kaalaman. Ito ay pag-unawa sa sarili, sa kapwa, at sa Diyos. Ito ay liwanag sa gitna ng dilim. Kapag may kamalayan ng tao, nakikita niya ang dahilan ng kanyang takot. Nakikita niya ang pinagmumulan ng pangamba at natututunang harapin ito. Si Jesus ay hindi nagsasabing alisin ang takot agad. Sinabi niya, mas mahalaga ang kamalayan, ang pagkaalam sa kalagayan ng puso, sa mga pinanghihinaan, sa mga tinatago. Isang halimbawa ay ang kwento ng mga disipulo sa bagyo. Takot ang naramdaman nila nang mahulog sa gitna ng dagat ang kanilang bangka. Ngunit sinabi ni Jesus, bakit kayo natatakot? Kayo ba'y wala sa pananampalataya? Hindi niya tinanggal ang panganib. Hindi niya niloko ang kanilang isip na wala ng bagyo. Kundi tinuruan niya silang maging kamalayan, makita ang katotohanan, bagyo ay bahagi ng buhay, ngunit sa kanya, may lakas at gabay. Takot ay parang isang katulong sa buhay. Ito ay nagbababala, nagpapalakas, nagbabantay. Ngunit kung hawak lamang ang takot, namumuhay ang tao sa limitasyon. Ang lahat ng kilos ay nakabase sa pangamba. Baka masaktan ako. Baka mawalan ako. Baka mapahiya ako. Nakikita natin ito sa araw-araw. Sa trabaho, sa pamilya, sa relasyon. Takot ang humahadlang sa paglago. Takot ang naglilimita sa puso at isip. Kamalayan, sa kabilang banda, ay nagbibigay ng kalayaan. Kapag nakilala mo ang iyong takot, nagkakaroon ka ng kontrol. Hindi ka na basta sumusunod sa pangamba. Sa halip, naiintindihan mo ang pinagmumulan nito, at nagagawa mong pumili ng pananampalataya, pag-ibig, at kabutihan. Si Jesus ay nagtuturo ng ganitong kamalayan. Hindi niya sinasabi na huwag matakot. Sinabi niya na mas mahalaga ang malaman at maunawaan ang takot. Ito ang nagbubukas ng puso sa tunay na aksyon. Sa ating pang-araw-araw, maraming bagay ang nakakatakot. Bagong trabaho, bagong relasyon, sakit, pagkabigo. Ngunit kapag may kamalayan tayo, nakikita natin na ang takot ay pansamantala. Nakikita natin na may plano, may gabay, at may paraan upang malampasan ang pangamba. Ang kamalayan ay nagiging ilaw sa dilim. Ito ay nagiging gabay sa tamang desisyon. Ito ay nagbibigay lakas na kumilos sa kabila ng takot. Pananampalataya at takot ay laging magkatambal. Hindi nangangahulugang walang takot ang taong may pananampalataya. Ngunit sa pamamagitan ng kamalayan, nakikita niya. Ang Diyos ay kasama niya. Ang bawat hakbang ay may layunin. Ang bawat takot ay pwedeng pagtagumpayan sa pamamagitan ng pag-asa at pananalig. Mahalaga rin ang kamalayan sa sarili. Kapag alam mo ang iyong kahinaan, natututo kang maging mapagpakumbaba. Kapag alam mo ang iyong takot, nagagawa mong palakasin ang puso. Kapag alam mo ang iyong hangarin, nagagawa mong pumili ng tama sa gitna ng takot at duda. Si Jesus ay nagtuturo na ang kamalayan sa sarili ay unang hakbang sa paglago. Mas mahalaga ito kaysa sa takot na naglilimita sa kilos at pag-isip. Takot ay hindi lang sa sarili. Takot din tayo sa iba. Baka saktan nila ako. Baka hindi nila ako tanggapin. Ngunit kapag may kamalayan sa kapwa, nakikita natin. Ang bawat tao ay may kahinaan at pangarap. Ang bawat isa ay may takot din. Sa pamamagitan ng kamalayan, natututunan natin ang pakikiramay, pag-unawa, at pagpapatawad. Maraming takot ay espiritual.
Takot sa kamatayan, takot sa hinaharap, takot sa pagkakahiwalay sa Diyos. Ang kamalayan ay nagpapakita ng katotohanan. Ang Diyos ay laging kasama. Ang bawat pangyayari ay may dahilan. Ang ating puso ay maaaring mapalakas sa panalangin, pagninilay at pananampalataya. Sa kwento ng Israel sa Biblia, maraming pagkakataon na natakot sila sa mga digmaan, sa paglalakbay sa disyerto. Ngunit sa pamamagitan ng kamalayan sa plano ng Diyos, natutunan nilang sumunod at magtiwala. Ang takot ay naroroon, ngunit hindi ito nakapagpigil sa kanila sa paggawa ng tama at sa paglago sa pananampalataya. Sa huli, ang kamalayan ang susi upang hindi tayo alipin ng takot. Kapag alam natin ang ating kalagayan, ang ating emosyon, at ang plano ng Diyos, nagiging malinaw ang tamang hakbang. Ang takot ay paalala lamang. Ang kamalayan ay aksyon. Ang takot ay pagkatigil. Ang kamalayan ay pag-usad. Lahat ay natatakot sa wakas ng buhay. Ngunit si Jesus ay nagturo. Mas mahalaga ang kamalayan sa bawat sandali, kaysa sa pangamba sa katapusan. Kapag may kamalayan tayo, bawat araw ay may kahulugan. Kapag may kamalayan tayo, bawat sandali ay pagkakataon para magmahal at magpatawad. Takot ay madalas pumigil sa pagpapatawad. Takot na masaktan muli, takot na mapahiya. Ngunit kapag may kamalayan, nakikita natin ang halaga ng pagpapatawad. Hindi para sa iba lamang, kundi para sa ating sarili. Kamalayan ang nagtuturo sa atin na palayain ang puso, kahit na may takot. Sa pananampalataya, mas mahalaga ang kamalayan kaysa takot. Takot ay pansamantala, ngunit kamalayan ay nagtatagal. Kapag may kamalayan, naiintindihan natin ang layunin ng Diyos. Kapag may kamalayan, nagagawa nating lumakad sa buhay ng may tapang at pag-asa. Takot ay hindi ko kaya. Kamalayan ay nakikita ko ang sitwasyon, alam ko ang dapat gawin. Takot ay nagtatago. Kamalayan ay humaharap. Sa bawat hakbang, takot ay naroon, ngunit kamalayan ang gabay. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkaalam, hindi sa pagkawala ng pangamba. Sinabi ni Jesus, walang dapat ikatakot kung may kamalayan ka sa Diyos at sa puso mo. Ang takot ay hindi kasalanan. Ang kakulangan ng kamalayan ang nagiging hadlang. Ang kamalayan ay nagbibigay linaw sa bawat desisyon, sa bawat relasyon, sa bawat pangyayari. Mas mahalaga ito kaysa sa takot na nakakasira ng pananampalataya at pag-ibig. Takot ay pumipigil sa pagbabago. Takot na hindi sapat, takot na masaktan, takot na mag-isa. Kamalayan ay nagtuturo ng tapang. Alamin ang sitwasyon. Unawain ang damdamin. Piliin ang tamang hakbang. Si Jesus ay nagbabala laban sa pag-iwas sa hamon. Ang kamalayan ang nagiging gabay upang harapin ito, hindi ang takot. Sa huli, takot ay natural, ngunit kamalayan ay mas mahalaga. Kamalayan ang nagbubukas ng puso sa Diyos, sa kapwa, at sa sarili. Kamalayan ang nagbibigay tapang na kumilos, magmahal, magpatawad, at magtiwala. Takot ay paalala lamang. Kamalayan ang aksyon. Sa bawat hakbang sa buhay, tandaan ang mensahe ni Jesus. Mas mahalaga ang kamalayan kaysa takot. Like kung natutunan mo ang kahalagahan ng kamalayan. Comment, handa akong maging mas maalam kaysa matakot. Subscribe follow para sa araw-araw na aral mula sa Biblia.